although na meron kaming personal laptop, pero hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Ayun. Tama na yung cellphone sa akin. Minsan nga, nagluluha ang mata ko pagka medyo nabababad ng konti yung aking mata sa screen ng cellphone. So, may pag-upgrade ang mga system ng mga company. That's why I want to ask you, bilang mga anak ng Diyos. Okay. O, taas-taas naman ang kaliwang kamay dyan ng mga anak ng Diyos. Yan. Ang hindi magtaas, bahala kayo. Siguro naman walang anak ng dilim dito, no? Pag yan hindi nagtaas yung katabi nyo, katulad na sinabi ko, abay, lumayo-layo ka dyan. Hindi anak ng Diyos yung katabi mo, imagine mo, nasa fellowship. Di ba, meron nga sa Bible, nasa templo, nasa synagogue, hindi lang ordinary tao yun, kundi he was possessed by the devil, but he is inside in the synagogue. No? Nasa loob siya ng sinagoga. At habang pinag-uusapan nila tungkol siguro sa Diyos, and during that time, si Jesus pa ang preacher noon. Pero merong sumigaw, di ba? So, he was possessed by the devil. Kaya, kahit tayo ay nasa loob ng ganitong gawain, maging sensitive tayo minsan sa mga tinatabihan natin, ha? Baka yung katabi nyo, mapula ang mata. Dahil kagigising lang naman. Baka tumatayo ang buhok niyan. Kasi mahangin sa labas. Nahanginan. O baka naman yung mukha niyan, yung katawan na nasa harapan ko, nakaharap sa akin, baka naman nasa likod diyan, nasa likod yung mukha at nakaharap sa likuran. Baka naman nag-e-exercise lang. Nagro-rotate lang yung ulo. So medyo sensitive, ha? Be sensitive. Kahit tayo ay nasa loob. Wag natin sabihin, pwede bang mangyari yun? I told you, sabi ko nga, nasa sinagoga nga, si Lord ang nagtuturo, meron demon possessed, di ba? So, ayun. Okay, pagdating sa pag-upgrade spiritually, kamusta po tayo mga kapatid? Nag-upgrade ho ba tayo? Huwag lang yung mga system sa mga company na pinapasukan natin ang ma-upgrade. Dapat tayo rin ma-upgrade din sa ating mga spirituality. Kung ikaw ay nagbabasa ng one chapter a day, dapat i-upgrade mo na yung sarili mo. Di ba? At kung medyo luma na yung Bible mo, mag-upgrade ka na rin. Bumili ka na rin ng bago. Tigilan mo na yung pag-upgrade ng iPhone 6, iPhone 5, iPhone 0.0. Tigilan mo na yan. Mag-upgrade ka naman spiritually. Bumili ka ng bagong Bible. Amen. Kung nagpipray ka ng 15 minutes, 20 years old ka na in your Christian life, mag-upgrade ka na. Gawin mo naman 21 minutes. Mag-upgrade ka na kahit konti-konti. Ano pa, kung ikaw ay nakakapag-evangelize na at laging bokya, mag-upgrade ka. Baka kailangan ng kaunting strategy. Uminom ka ng gatas. Ilabas ang kulit, royal, para yung dating bokya sa pag-evangelize, meron ng kahit isa't kalahati, may makuha ka na. Di ba? O ano pa ang dapat i-upgrade natin mga kapatid sa ating buhay spiritual, sa ating pagiging born again, sa ating pagiging believer. Ano pa ang dapat nating i-upgrade? Mag-upgrade ka na, yung katatapos pa lang ng awitan, inaanto ka na, gumising-gising ka. Kung 2 mata ang pikit, isa naman ay mulat. Upgrade na rin yan, di ba? Ano pa? 15 years ka na sa iyong pagiging Kristiyano, isang kamay lang dati ang itinataas mo, ngayon gawin mo ng 2. Yung dati, hindi ka sumasayaw for 15 years, 10 years ka na sa pagiging born again mo, dati tuod ka, bato ba ito? Tingnan mo yung katabi mo, bato ba to? Or tao ba to? Taong ba to? Dapat hindi na taong bato. Dapat gumagalaw-galaw na yan. Amen. Upgrading ang kinakailangan natin sa ating buhay. Papalapit na ng papalapit ang Panginoon, ang pagdating ng Panginoon, tapos hindi pa tayo nag-upgrade.
kahit konti-konti, mag-isip-isip tayo, baka mangyari nga yung mga napapanood natin sa Facebook na during Sunday service, biglang pagmulat, wala na yung mga kasama, mga damit na lang ang naiwan to the floor kasi nga natapos na ang rapture, hindi ka nakasama. Gusto niya ba yon? Gusto niya yon? Yung bigla akong mawala dito, naiwan na lang yung pantalon, mic at saka yung polo ko. O, sinong sama sa akin? O, sama-sama tayo. Dapat walang maiwan. Sabihin mo sa katabi mo, dapat di ka maiwan. No, dapat ganyan. Dapat meron kang lagi kang alive sa iyong pagiging mananampalataya. But anyways, hindi po yan yung aking gustong i-share, yung pagiging pag-upgrade ng ating spiritual system. Dapat yan automatic na sa ating mga buhay yan. Di ba? Dati, Bible ang binabasa mo, although na hindi naman masama actually. Dapat may kaunti-kaunti ka ng mga spiritual books, literature na binabasa. Oo, nagbabasa ka na. Ang dami nating mga books dyan na lagi naming sinasabi, kaya itinayo yan, para makatulong sa inyong spiritualidad. Oo. Kahit pa paano, isang chapter, hiram ka, magbabasa ka lang isang chapter, isang kabanata ng isang libro dyan, soli mo na sa susunod na linggo, iba naman ang basahin mo. At least meron kang panibagong pagkaalaman na natututunan. Dati, John 3:16 lang, ngayon ay John 3:17 na. O, di ba? Upgrade ka na nun. O. So, yun. Okay, purihin ang Panginoon. This is my question, mga kapatid. Ano po ba yung dakilang kagalakan o malaking kagalakan na naranasan mo na nagpasaya sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay o kaibigan? Meron na po ba kayong naranasan na ganito? Yung great joy. Huwag lang yung asawa mo, joy. Hindi naman great yan. Joy lang yan, pero pag maganda yung asawa mo, great joy. Kaya yung mga binata dalaga, maghanap kayo ng great joy. Huwag lang joy. Kasi minsan walang joy yan. Okay, sino po nakaranas na dito ng great joy sa kanyang buhay? Mga naging kaganapan na. May dumating na ba sa yung pangyayari na talagang napalundag ka sa saya? Dahil yung bagay na yun ay para sa iyo ay naging dakilang galak ang naidulot sa inyo. Meron na po dito sa side na to? Meron na? Wala pa? Sa mag-asawa, great joy ba yan ang mapang-asawa mo? Ha? Yung sa mag-asawa? Wala na yung joy? Great na lang? O, dito. Sa mga may asawa, meron bang great joy dito na mapang-asawa mo yung asawa mo? Parang labas na labas sa ilong. Amen. Parang hirap. Parang no? Sige. Minsan mahirap talagang palabasin yung no? Okay, purihin ang Panginoon. Sa Luke chapter 2, verse 8 to 11, actually, ang talatang ito ay nagre-remind sa atin, umpisa pa lang siguro nung pagbasa, nagre-remind na sa atin ito ng isang napakagandang okasyon. Di ba? At usually, kung hindi ako nagkakamali, ay once a year lang ito madalas ibinabahagi. Kasi it's all about Christmas. Pero hindi Hindi lang ito is all about Christmas Okay. Ilang Pasko meron tayo sa isang taon? Sabi ng aking may bahay, 2. Ilang Pasko meron tayo sa isang taon? Dito. Ha? Sabihin mo, siguro, nag-iisip yung iba, bakit parang Pasko yung pinagsasasabi ni Pastor? O ilang buwan na lang Pasko na, di ba?
O ilan na nakakamiss na magpasko na ngayon? O dito, ilan ang Pasko meron tayo sa isang taon? Sino ang malakas ang loob na sasagot dito? Ilang Pasko meron tayo sa isang taon? Anyone? Isa? O isa. Dito, dalawa. Sino ang panig sa inyo dito sa akin may bahay, dalawa raw dito? Isa lang, isa. Parang kinontra mo yung asawa ko, mag-usap tayo mamaya. Dito, sang-ayon kayo, isa lang? Ha? O meron dito, magpakontra din, araw-araw daw, Pasko. O mamaya, bigayan tayo regalo. Okay, araw-araw, Pasko. Dito, isa lang. Okay. Actually, alam ko dalawa eh. Di ba? Una, alin ang una dito? Pasko ng pagkabuhay. Kailan dito nangyayari? Mahal na araw. Yung isang Pasko nagaganap ay buwan ng December. Yun ang Pasko ng kapanganakan. So, Pasko ng pagkabuhay, Pasko ng kapanganakan. Okay ba yon? So, kung kayo naman ay kontra sa sinasabi ko, okay lang, malaya naman tayo. Huwag lang tayo magsuntukan, ha? At walang iyakan. Basta magkakapatid tayo sa Panginoon. Okay. Basahin ko pong muli yung Luke chapter 2, verse 8. Sabi po rito, again, that night, some shepherds were out in the fields near Bethlehem, watching their sheep. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord was shining around them. Ano po yung nag-surround doon sa mga shepherds? Yung glory of the Lord. Ayan. Last Sunday, di ba, narinig natin about yung glory of the Lord. Okay, let me continue. The shepherds were very frightened. The angel said to them, "Don't be afraid. I have some very good news for you, news that make all God's people happy. Today, your Savior was born in David's town. He is the Messiah." Okay. So the angel is the first evangelist. Dito po sa tekstong ito. And he brought a message. The message is for men. Sa verse 10, sabi po, to you first, to Israel. Yung first message na dinala ng angel ay mensahe, una, in-address ito sa bayan ng Israel. Pero itong alok po na ito ay umaabot ng mas malawak at kinabibilangan ng buong mundo o sangkatauhan. So the message is good news. Meron pa bang good news sa television, na tayo ay napapanood? Meron pa? Meron pa ba? May napapanood ba pa tayong good news talagang masasabi? Sometimes may narinig ako na ibang-iba raw ang mga pagdadala ng balita dito sa Pilipinas kaysa sa mga balita sa ibang bansa. Kasi dito daw sa bansa natin ay madalas na ang mga binabalita ay patayan, rape, kung ano-ano pa. Talagang mga medyo nakakatakot na balita. Compared to other countries na ang mga balita nila doon is all about business. And even po doon sa mga news magazines po nila, like may nasilip ako, parang ano yata yun, Japanese magazine. Talagang puro business ang pinag-uusapan. No? Puro business. So parang mas maganda-ganda ng konti na pakinggan kung ang mga balita ay tungkol sa mga ganoong mga balita tungkol sa mga businesses. Pero itong good news na ito, sabi, the message is good news. So ang Kristyanismo ay hindi lamang isang pagsasadula ng tungkol sa moral law, kundi balita ng kaligtasan sa mga lumabag
sa kautusan. Of great joy. The message is good news. Of great joy. Hindi ang paniniwala na ang kasalanan o ang pag-alala ng kaparusahan ay ang ebanghelyo. Medyo madadaanan po natin yung ating pagsasagawa ng mga evangelism na hindi ko naman sinasabing taliwas, kundi may kaibahan sa paghatid ng magandang balita nung anghel na ang kanyang daladalang good news is all about Christ, the birth of the Savior. Kaysa ngayon sa pagdadala natin ng magandang balita, pag tayo po ay lumalabas at nagbabahagi ng mga mensahe tungkol sa salita ng Diyos. So again, of great joy, hindi ang paniniwala sa kasalanan o ang pag-alaala ng kaparusahan ay ang ebanghelyo, for these are not messages of great joy. So pag great joy, para bang hindi kasama yung pagmemensahe tungkol sa kasalanan at kaparusahan. So they are the groundwork of preparation for the gospel. So walang ebanghelyo na hindi nagbubunga ng kagalakan sa mga tumatanggap nito. Again, to all people, ang sabi po doon sa ating binasa, to all people, to all ages, to all nations, to all classes in society, primarily to the Jewish people. So, dito po sa istorya nating binasa, ay napakaliwanag po na yung magandang balita, yung dakilang kagalakan, ay unang ibinalita doon sa mga shepherds, doon sa mga pastol, no? Okay, the cause of this joy. Ano ba yung dahilan ng kagalakan? So punta muna tayo. Ano ba ang dahilan? Bakit tayo nagagalak? Sa ating pagsasama-sama, ano ang cause? Ano ang rason? Bakit tayo nagagalak? Sa pag-awit, sa pagtugtog, sa pagmi-ministry, anong causes ng ating joy? Dito sa ating binasa, makikita natin the cause of this joy. The advent of a Savior to save His people from their sins. Abay, napakaganda ng dahilan upang masabi nating talagang dapat kang magalak. Kung yung balita na maririnig mo, kung yung mensahe na dala-dala na ipinararating sa iyo ay yung pagdating ng Panginoon. Yung pagsilang ng Panginoon. Yung pagtubos ng Panginoon sa mga kasalanan. So Christ, the anointed high priest of God, the very incarnation of Jehovah Himself. Sa Old Testament, they believe in one God. But that pagdating sa New Testament and the following generations, this one God revealed in 3 persons. Ano po yun? Naipahayag itong nag-iisang Diyos sa 3 persona. Pwede ba nating sabay-sabay sabihin kung ano yung 3 persona na ito? Pero, iisa lang ang ating Diyos. Amen. Okay. So, now we know, Christmas is often described as the most wonderful time of the year. Totoo po yun, di ba? So, gusto ko lang liwanagin sa inyo, hindi po ngayon Pasko. Okay? So, walang mamamasko sa mga pastor natin, ha? Ay, kami na pala ang namamasko ngayon, di ba? Oo. Hindi na po muna kami mamamasko sa inyo ngayon. Message lang naman ito. Pagliliwanag. Okay. Now we know, Christmas is often described as the most wonderful time of the year. Pero hindi dahil po sa mga ilaw. Oo nga naman, kasi sa amin until today, meron pa rin kukuti-kutitap na mga Christmas light. So, para tuloy na naiibsan yung aking ang tawag doon, yung mamiss yung
December, kasi lagi ko nakikita yung ilaw na iyon. Kayo ba, sa mga kapitbahay nyo, may ilaw pa rin ba? Hindi pa rin tinitiklop yung Christmas tree nila. Kaya sabi ng isa nating kapatid, every day is Christmas. May tama ba doon? May tama naman, para sa atin. Pero sa mga hindi nakakaintindi sa ganoon, ay one time a year lang yon, once a year lang, ika nga. Okay, hindi dahil po sa mga ilaw, regalo, o handaan. Ang tunay na dahilan kung bakit ito ay masaya ay dahil sa isang balita. Sabihin nga po natin, isang balita. So kahit, mga kapatid, kahit sabihin natin last December lang, malapit-lapit sa month of May, ay tapos na ang Pasko, at malapit-lapit na rin naman yung pagdating ng Pasko. Okay lang, di ba? Ang message po na ito ay hindi kailanman naluluma. Ang message na ito ay hindi naluluma. Ito ang mensahe na dapat nating ipangaral sa bawat tao, sa bawat panahon. Ako'y naniniwala na ito marahil ay isa sa mga nilalaman o sinabi ni Apostle Paul na preach the word in all season or out of season. Hindi lang po isang beses ipinanganak ang ating Panginoon. Oo, at marahil nga, literally, physically, once lang siyang ipinanganak. Pero sa bawat tao na wala pa si Kristo sa kanilang mga buhay, ay dapat isilang sa kanilang mga puso ang isang tagapagligtas. So ang pamagat po ng mensahe ito ay good news of great joy. Why the gospel is good news that should be shared with joy? Why the gospel is good news that should be shared with joy? Ang totoo, hindi lahat ng mabuting balita ay naibabahagi at naibabahagi ng may kasiyahan o kagalakan, pero itong magandang balita ay dapat ibahagi ng may kagalakan. At hindi lang basta masaya, hindi lang basta may galak, kundi with great joy. Isang dakilang kagalakan that every time we shared this message, dapat nakikita sa ating mga buhay yung kagalakan ng magandang balita na dala-dala mo habang lumalapit ka sa maraming tao. So ang Ebanghelyo ay mabuting balita na nagdudulot ng kagalakan sa lahat ng nakakatanggap nito. At tungkulin po natin itong ibahagi o ipahayag. Kung lahat po ng naririto ay nakaranas na ng kay Kristo, hindi mo tungkulin lang na dumalo tuwing araw ng linggo, kundi sa buhay mo, sa talambuhay mo, dapat na matanim ito sa iyong isipan na ikaw ay merong malaking pananagutan at tungkulin na dapat mong ibahagi o maipahayag ang magandang balitang ito. That's the good news. Kaya nga marahil siguro maraming tao inside, in our own houses, mga kapatid, hindi maborn again. Bakit kaya? Ang tagal nyo naman naging pamilya na. Pero bakit hindi na born again? Ikaw, 10 years na sa pamilya mo na born again ka na. Oh, I still remember, nung ako'y unang tumira sa aking ate, pinakampanganay po namin dyan sa Marikina. Single pa po ako noon. Nakitira ako doon. At sila ay naunang na born again. Alam nyo na first time nilang ibinahagi sa akin ang born again, I heard about hell. Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, mapupunta ka sa impyerno. What a good news! Good news ba yon? The first time they met me, hell agad ang pumasok sa tenga ko. Impyerno, ka-impyernuhan. What do you think?
Maboborn again kaya ang isang tao kung hell kagad ang bumubungad sa tenga niya? Yung malaking kasalanan? Walang problema sa paghahatid ng mensahe about hell, about death, about punishment. Wala pong problema yon. Kasi that is the preparation of the gospel presentation. Pero pagdating sa mensahe, the first message, a good message from heaven, dala ng anghel mula sa Diyos na makapangyarihan, ang ibinalita ay ano? Hindi po punishment, hindi impyerno. What a good news na meron sa bayan ni David na isinilang na tagapagligtas. Siguro napakainam marinig sa loob ng bahay na gano'n ang maririnig, nay, tay, lola, echa, lolo, o whatever, ingkong, ingkang. May magandang balita ang Diyos sa atin. Hindi kaya maborn again? Kung ang maririnig kaagad nila ay ang tungkol sa mabuting balita. Di ba? Minsan gumaganap tayo ng ating mga tungkulin pero hindi pa naman huli ang lahat para may kaunting pagtutuwid. Di ba? Ang masigurado muna nating makarating ang dakilang balita, magandang balita, malaking kagalakan sa buhay ng mga taong ito. So again, why? The gospel is good news that should be shared with joy. Number 1, sa verse 10a, the angel said to them, do not be afraid. Do not be afraid. Ang sabi nung anghel na dala-dala ay magandang balita, mabuting balita. Dahil yung reaction po ng mga shepherds during that time, halos po sila mawala ng lakas sa sobrang takot. Why? Because it proclaims peace to the panic. Yun ang unang dahilan. It proclaims peace to the panic. Because the angel said to them, do not be afraid. Marami pong tao hindi na visible sometimes yung nagpapanik sila. No? Hindi na visible. Pero inside of them, for sure, nagpapanik po sila. Yung mga pastol ay natakot nang makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Itong glory of the Lord, yung binabanggit ng ating minamahal na pastor last Sunday, this is the first Shekinah glory experience of the shepherds. Kaya ang laki ng takot nila, mga kapatid. Kaya meron po mga pastor na nagsasabi, sobrang humingi ng presence itong mga born again na ito. Parang wala silang takot na hingin ang glory of the Lord. Kasi nga, behind noon, nung mga words na yon, nakakatakot po talagang maranasan ang Shekinah glory, yung glory of the Lord. Yung kabuuan ng istorya, mga kapatid, di ba? Thousands of angels surrounding them. Makakita ka lang ng isa at nagsasabi pa lang. Sino na nakakita ng anghel dito? At halos mawalan ka ng malay. O sino yung nawawala ng malay dito kapag kinatok ang kanyang bahay? Akala mo angel, nung pagbukas mo ng pinto, yung pala maniningil. Hinimatay ka. I thought you are an angel. Yung pala, isang anghel galing sa India. Judith na po, Judith na. Oh, wala na naman pambayad. Hinimatay ka. Diba? Wala pa sa atin nakakakita ng anghel. Yung bang katabi mo mukhang anghel? O hindi ka natitinag, di ba? Wala kang pagkatinag. Kung yan ay mukhang anghel, parang namin nag-uulit ng tingin uli. At least mukha, okay lang yon. So again,
Ano po yung nakita nila? Yung glory of the Lord. Alam niyo po yung description ng afraid dito, ng mga shepherds? They were so afraid, very afraid. Kaya sabi po doon sa may translation ng aking Bible, they were so frightened. Sobra. Ang laki ng pagkatakot nila. The cause of their fear was a sense of sinfulness and of alienation. Yun yung dahilan kung bakit hindi nila kayang tagalan at gustong makita yung kaluwalhatian ng Diyos because they are sinners. Ito, simple lang mga kapatid. Sa mga taong nagdadala ng magandang balita, bit-bit ang Biblia, may dalang tracts, gospel tracts. Yung mga tao, pag nakikita na, naku, mukhang born again ito. Alam nyo, ang kanilang response, nagtatakbuhan na. Totoo po yan. Totoo yun. Gusto nyo subukan? Mamaya, magbitbit tayo ng Biblia, may bitbit tayong invitation, at maglakad tayo, at alam nyo, ang tao magsasabing, naalala ko yung sharing ng isa ng kapatid natin, tambay na nga lang, wala pa siyang oras. Ang lupit, ano? Tambay na lang, wala pa siyang panahon. Pero ito yung malupit. Mga kapatid, dama nila yung pagiging sinful nila at yung pagiging malayo nila sa Diyos at takot sa Kanyang matuwid na sama ng loob. Tandaan po natin, before the revelation of the Son of God, 400 years na silent from Malachi to the entrance po ng New Testament, ng Book of Matthew. 400 years of silent. Then all of the sudden, new revelation ng Son of God. Kasi alam nila kung gaano sila katagal nalayo sa Diyos, alam nila kung gaano sila makasalanan, kaya nung ma-reveal at lumabas yung anghel, dala yung mabuting balita, naramdaman nila yung Shekinah glory at sobra ang pagkatakot nila dahil nadama nila na sila ay malayo sa Diyos because of their sins. Ang takot na ito'y mawawala lamang, mga kapatid, sa pamamagitan ng isang kapangyarihang pahayag tulad ng ibinigay ngayon. Nang habag ng Diyos sa mga makasalanan at ng Kanyang kaloob na tagapagligtas. Kaya ang unang mensahe ng anghel ay, fear not. Dahil ang ebanghelyong ito ay nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng takot. Sa isang mundo na puno ng anxiety, puno ng stress at kaguluhan, ang mensahe ni Jesus ay nagbibigay ng tunay na kapahingahan. So apart from this good news, my friends, all joy is deceitful and short-lived. Kung sinasabi ng Biblia, apart from me, you can do nothing. Apart from this good news, lahat ng kagalakan ay mapanlinlang. Apart from the Word of God, apart from Jesus, kung ang tao man ay may nararanasang kagalakan o kasiyahan sa buhay, lahat ng yun ay deceitful. Mapanlinlang. Hindi sila tunay na nagagalak. Hindi sila tunay na makadiyos. Dahil kapag naranasan nila at narinig nila ang magandang balita, makakaramdam sila ng takot. Dahil doon sa presensya ng makapangyarihang Diyos, mararamdaman nila they are alienated from God. So isipin po natin isang taong nalulunod sa gitna ng malakas na bagyo. Tapos may dumating na lifeguard na nagsasabing, andito ako, hawak ka lang, maligtas ka.
Sino ho dito ang naligtas na ng isang lifeguard? Dahil sa lakas ng loob mo, tumalong ka sa tubig na hindi ka naman marunong lumangoy. Yung aking may bahay, nung dalaga yan, dinala ko doon sa amin sa swimming pool. Ang pinakamalalim doon ay 11 feet. Ang pinakamababaw ay 5 feet. So tumalon, hindi pala marunong lumangoy. Alam niyo yung ginawa ko? Hindi ako tumalon. Kasi ayaw kong maligo. Ayaw kong mabasa. Ang ginawa ko, kumuha ako ng stick. Kapit ka lang, ligtas ka. Sa amin, malamig ang tubig, running water kasi yon. Alam ko nga, 50 pesos pag hindi taga ron ang entrance. Entrance fee, 50 pesos lang. Pero pwede mag-uwi ng tubig. Kasi presyon. Okay. So, ang application natin, marami sa paligid natin ang natatakot. Tingnan mo yung katabi mo uli. Mukha ba yung natatakot? O ikaw ang natatakot? Natatakot saan, mga kapatid? Natatakot sa kinabukasan. Natatakot sa sakit. Gamitin ko lang to. Yung kuya ko, yung taga-Parang, kung mapanood niya to, minsan nanonood yan ng replay yan. Bahala siya kung manood siya. Yung kuya ko, ayaw na magpa-doktor nun. Pero ang dami ng sabit sa katawan. Nagpinapaalalahanan na lang namin na hinay-hinay lang kasi na masipag po kahit wala, kumbaga graduate na siya sa pagtatrabaho, yung mga anak na lang malalaki na eh. Mga dalaga at binata, yung iba may asawa na. So ginagawa na lang, linis, hatid sa mga isa pang estudyante. Sabi niya, kung mamatay ako, mamatay ako. Pero yung pagbawalan ako sa kakainin ko, bahala na ang langit. Totoo po yun. Ayaw na niya magpa-check up kasi habang nagpapa-check up, dumadami ang chine-check up. Bakit nga ba ganon? Ang intention mo lang naman ay magpa-BP. Tapos sasabihin ng doktor, magpa-check up ka after 3 months. Dumating ka, nagpa-check up uli. Hindi lang mataas na dugo ang meron ka ng iba pang sakit. Pinababalik ka uli ng 3 buwan. Parang yung asawa ko, nakakailang balik-balik na. Every 3 months, magre-report siya doon sa doktor. Para bang lifetime na siguro yon. Dahil ang sinasabi naman, para ma-monitor. Wala namang masama, pero parang nakabilanggo ka na doon. Diba? Parang yun lang naman, ang tingin ko. Sa sarili ko lang, wag nyo na akong gayahin kung gano'n na, Sa kayong kapatid ko, wag nyo gayahin kung hindi naman yan, hindi kaya ng dibdib mo yun. Diba? Pero may mga taong ganoon. Diba? May mga taong ganon. Hindi na takot na magkaroon ng sakit. Pero may mga taong takot sa sakit. Totoo naman po yan eh. Lahat tayo takot magkasakit. Totoo yan. Pero kung pampalakas ng loob, kung makikipaglaban ka naman sa sakit at kay kamatayan, tapos sabi ng Lord nakikipaglaban ka pa gusto na nga kitang isama at dalhin dito sa piling ko. Siguro, makipaglaban ka kung ayaw pa ni Lord. Pero kung may isang tinig pa na nagsasabing, halika na dito, mas maganda dito sa piling ko. Umakyat ka na, huwag ka na makipaglaban sa kamatayan, huwag ka na makipaglaban sa sakit, matinding kalaban yan. Kung gano'n ang narinig mo, fight! Fight! Lumaban ka. Pero kung sinasabi ng, gusto na kita rito, mas masaya dito. Sa palagay niyo, saan mas masaya? Langit o lupa? Ha? Langit? Test nga natin, saan mas masaya? Dito, langit o lupa? O mamaya, magkita-kita na tayo sa langit.
Dito, saan mas masaya? Langit o lupa? O yung mga taga-langit, dito na. Lipat. Totoo naman po yun. So again, kung ano yung dealing sa inyo ng Panginoon, sundin nyo. Di ba? So yun, mga kapatid. Takot sa sakit, kamatayan, at marami pang iba. Takot tumanda, pati yung pagtanda. Sama na ho natin. Marami bang natatakot tumanda dito? O yung isang kapatid natin, nagdagdag na naman ng edad. Sabi ko sa inyo, basta nagbe-birthday kayo, saan yan papalapit? Papalapit yan kay Lord. Pag nag-birthday ka, wala ka namang ibang lalapitan kundi si Lord. Di ba? Okay. Pero ipakita natin na si Jesus ang sagot sa lahat ng takot ng tao. Okay? Okay, pangalawa, it presents a person for the perishing. It presents a person for the perishing. Inilaan ito ang isang tao alang-alang sa mga napapahamak. Lahat po ba na nang narito, matanong ko lang, lahat po ba nang narito ay follower na ni Christ? Lahat. Sige, kahit pabulong, narinig naman ni Lord yan. Sa verse 11, sabi po rito, today, sabi ng angel, today your Savior was born in David's town. Yung David's town is Bethlehem. So great was the message that no less a personage was worthy to bear it. The incarnation is real. So ang tagapagligtas ay hindi lang isang anino, hindi tunay na nilalang o nilikha. He is really born. Totoo po siyang isinilang. A real babe wrapped in swaddling clothes in a definite place at a definite date in a human history. Ang kapanganakan ni Jesus, ang tagapagligtas, ay hindi lamang isang katang-isip, kundi totoo po ang kanyang kapanganakan sa human history. So, ang sentro ng balita ay hindi prinsipyo, hindi sistema ng reliyon, kundi persona. Tingnan niyo po yung sabi ng anghel. Today, your Savior was born in David's town. Naalala ko po yung isang istorya. Sa isang malaking lamesa, nandoon lahat ng reliyon. At itinayo ang isang taong makasalanan. At bawat isa na reliyon naroon, presentation ng bawat religion, tinanong ang bawat isa, sa palagay nyo, sa laki ng kasalanan ng taong ito, palagay nyo ba, ano pa ang paraan para ang taong ito ay maligtas? Tumayo yung isang religious man. Ang sabi niya, pag siya po ay sumama sa aming reliyon, siya ay maliligtas. The next religious man tinanong, at ang sagot, kapag siya po ay nagpabautismo at sumama sa aming reliyon, siya po ay maliligtas. Tinanong uli yung isa, maliligtas lang yan kapag siya ay nagpatala at nagpa-member sa aming simbahan. Ito yung mga religious people na ang presentation ay pagsali sa kanilang reliyon. Pero pagdating doon sa isang lalaki, isang pastor, ang sinabi niya, maliligtas lang ang taong ito sa pamamagitan ni Jesucristo. That's the big difference, mga kapatid. Dahil yun ang unang dalang mensahe ng anghel. The Savior was born in the city of David. Dapat ito rin po ang mensahe natin, mga kapatid, na dala-dala. Kung totoo sa ating buhay na si Jesus ay totoo rin, wala tayong ibang mensaheng dala-dala, kundi yung sinabi ng anghel, that the Savior was born in the city of David. Si Kristo Jesus ay isang persona, mga kapatid. Siya ang tagapagligtas para sa atin. Ang Ebanghelyo ay hindi lang moral advice. Ito ay mensahe ng kaligtasan mula sa tiyak
nakapahamakan. Parang isang pasyente na may terminal illness. Walang gamot, walang lunas. Pero sabi ng doktor, ang lunas, hindi vitamins, hindi therapy, kundi siya mismo, yung doktor mismo, ang solusyon. But anyways, wala pong nagsabing doktor na ganyan, na siya ang magpapagaling sa'yo. Lahat ay nakadepende sa vitamins, exercise, gamot, therapy, etc. etc. Di ba? Wala naman nagsabing doktor na ako ang nagpapagaling. This is just a illustration, mga kapatid. Kung si Jesus, si Lucas, wala naman silang itinuro eh. Si Lucas ang itinuro niya, si Jesus. Di ba? Si Jesus, ang tagapagligtas ng bawat nawawala at napapahamak. Kaya't kung gusto nating tunay na makatulong, ipakilala natin si Jesus mismo. Pag tayo po ay nagbabahagi ng mabuting balita, kahit kanino pa man, sabihin natin si Jesus ay nagpapagaling. Sino na ho nagsabi noon sa kanyang siniran na si Jesus ay nagpapagaling? Meron na? Dapat kilala natin talaga yung ibinabahagi natin. Totoo ba na si Jesus ay nagpapagaling? Dapat paniwalaan ho natin yan. Si Jesus, wala nang iba. Panghuli, it promises joy for the journey. Naalala ko lang, ulitin ko, hindi man yung exact word. Sabi ng isa nating kapatid, she was very thankful sa Lord. Narating niya yung age na ganito, sabi niya. Tama ba? Yung buhay na ito. Totoo ba na mahirap mabuhay? Walang magsasalita. Pero magtaas ng kanang kamay ang naniniwala. Totoo ba na mahirap mabuhay? Ang kanang kamay ay magsasabing totoo. Ang kaliwa ay magsasabing hindi totoo. Okay. Dito. Totoo ba na mahirap mabuhay? Taas lang ng kamay, huwag na kayo magsasalita. So yung hindi nagtataas, ibig sabihin, easy ang buhay. Tama? Pag sinabing easy, madali lang mabuhay. Ha? Minsan lang mahirap. Mas masarap, minsan mahirap, minsan gitna lang. Ba, may gitna pa. Dito, masarap ba, mahirap ba ang mabuhay? Aminan na, minsan nga nag-aaway mag-asawa pag wala ng budget, di ba? Gusto niyo mag-confess kay Father na ang buhay ay mahirap? Ba't ba mahirap ang buhay? Mahirap bang ang buhay, masasabi bang mahirap ang buhay pag walang, ano to? Kita nyo? Ang galing nyo magbasa eh. Alam nyo kung ano to. Okay ka, di ba? Okay yan. Pag inilabas ko yung bulsa ko, na walang laman, yun ang mahirap ang buhay. Yung ganyan oh. Yan oh. Yan ang mahirap ang buhay, mga kapatid. Pero pag sinabi kong ganyan, okay ka. Okay ka, di ba? Ulitin natin, ano to? Okay ang buhay. Pero pag ito, mahirap ang buhay. Okay ba yon? Wala namang babae na naka-shoulder bag na walang pera. Kahit papaano may pera yan. Diba? Kaya humihirap ang buhay natin because of our confession sometimes. You confess, life is not easy. Life is so difficult. Diba? Pero
Para ano pa't naging born again ka? Para ano si Kristo'y namatay at isinilang at namatay at muling nabuhay at naupo sa langit at araw-gabi, ang sabi ay nagpipray. He was the great intercessor in heaven. He prayed he is praying for you day and night. Sa panahon natin, wala naman day and night sa langit eh. Di ba? He's our great intercessor. Kaya magandang buhay mo dahil he is praying for you. Kaya ka naliligtas sa maraming sakuna na hindi mo nakikita, he is praying for you. He is always praying for you. So, paano naging mahirap ang buhay? Ha? Pag wala si Lord, dito, aamin na kayo, mahirap ang buhay. O magaan ang buhay. Kahit mahirap ang trabaho, para sa akin, magaan pa rin ang buhay. Biruin mo, kumakain ka, wala kang trabaho. Ang saya-saya kaya nun. Yung mga tambay nga, binubuhay ni Lord eh. Di ba? Oh, it promises joy. Hindi lang kay Kuya Dale ang pangakong joy. Sa atin na naglalakbay sa buhay na ito, ipinangako ang kagalakan. Mabuhay! Kaya ang Kristiyano, walang puwang ang pagiging pasas. Yung nakasimangot, linggo-linggo nakasimangot. Iwaksi mo na yan, mag-upgrade ka na. Yung emoji mo na naka-smile, ilagay mo sa mukha mo para smiling face ka na. Naalala ko lang, gamitin ko lang to, wag kang magagalit kapatid ha. Sino po rito ang gusto magpatotoo? Meron ba kayong gusto magpatotoo dito? Kung wala ako muna, nais ko magpasalamat sa Panginoon. Sa Kanya ang papuri. Sino pa ang gusto? Sino ba magpapatoto kung mukhang galit yung ating MC, no? Hindi. Alam niyo, yung D-group niya, smiling face. Yung D-group leader niya, walang puwang dyan ng mukhang malungkot. Kilala niyo yon. Tanungin niyo yung kapatid natin, ang D-group leader niyan, masayahin ang mukha. Namatayan na nga ng motor, masaya pa yung umuwi. Nag-brown out na yung motor niyan. Nagpahila lang. Sayang-saya yung humihila. Pareho sila mabagal eh. Di masaya sila. Kasi joy is a promise. Pag Kristiyano ka, pag totoong born again ka, pag totoong anak ka ng Diyos, may joy ka in your lifetime. Pangako yan, Nino, ng Diyos. Pangako yan ni Jesus. Pangako yan ayon sa magandang balita. Great joy. Sabihin nga natin, great joy. Oh. So verse 10, praise be, I have some very good news for you. News that will make all God's people happy. Sabi sa isang translation, news that will make all God's people happy. Ibinalita ng anghel sa pagkapanganak lang kay Jesus, ipinangako na ang bayan ng Diyos. Bayan ba tayo ng Diyos? Anak ba tayo ng Diyos? Oh, yun naman pala eh. Ano yung pinangako? Great joy. Sabi po sa English Standard Version, I bring good news of great joy that will be for all the people. Ilalabas ko rito mga kapatid yung hindi God's people. Ang God's people ay yung may takot sa Diyos, yung may Kristo sa buhay niya, yung nagtiwala sa Diyos, lahat ng buhay niya ipinagkatiwala sa Panginoon. Yun ang pinangakuan, yun ang dapat tumanggap ng magandang balita na great joy. Kaya po kahit tayo dumadaan sa malungkot na sitwasyon, nagagawa mo pa rin tumawa. On the other hand. Di ba? Like nung ating mga kapatid, linggo ang pagitan. Yung nanay at tatay ko, at least months sila mabigat months, week lang. Pero they can smile.
Kasi ang favorite nilang song, I can smile at the storm, I can smile at the storm. Ano yung kantang yun? Ano yung kanta? O, di ba? Dahil tayo ay vessel. Vessel ng Ama, vessel ng Anak, vessel ng banal na Espiritu, you can smile. Amen? So, ang Ebanghelyo ay hindi lang tungkol sa kaligtasan mula sa impyerno, mga kapatid, kundi kagalakan habang tayo'y nabubuhay. So, habang may hininga tayo, ako'y naniniwala, kahit tayo ay nasa banig ng kahirapan at may karamdaman, you can still smile. Kahit nasa ibabaw ka ng mga sakit. So, hindi ito mababaw na saya. Luke chapter 1 verse 14. Ang sabi po roon, and you will have joy and gladness. Ito ay malalim na saya o kasiyahan na kahit nasa gitna ng pagsubok ay naroon. John 15 verse 11 says, these things I have spoken to you that my joy may be in you and your joy may be full. So, ibig sabihin, ang isang tao na si Kristo'y isinilang sa kanyang puso, yung kagalakan ni Jesus, yung galak ni Jesus, na kahit siya'y nakapako na sa cross, di ba narinig nyo na ibinahagi ito ng ating minamahal na pastor, paano mo i-describe yung nakapako na sa cross pero naka-smile, pero deep inside, yun yung malalim na galak, na kahit ina-express ng mukha mo yung hirap ng buhay na ito, but yung joy, yung great joy na ito, nag-i-smile sa iyong kaloob-looban. Yun yung sinabi ni Christ in John chapter 15 verse 11. Your joy may be full. Ito ang uri, mga kapatid, ng kagalakan na hindi kayang tibagin, sirain ang kalagayan, sitwasyon o ng mundong ito. Masaya ka pa rin kahit walang nangangamusta. Kahit hindi ka dinadalaw ni pastor at nangangamusta. Masaya ka pa rin. Kahit mainit yung bahay mo at wala kang aircon, masaya ka pa rin, naggagala ka pa rin. Amen? So, hindi ho matitibag yan, mga kapatid. Hindi matitibag yan. Kahit anong sitwasyon sa buhay na ito, yung great joy na ito, na mula mismo, purely comes from heaven, hindi kayang tibagin yan. Sa isang illustration po natin, isipin mo ang isang bata na hawak ang kamay ng kanyang ama sa gitna ng dilim. Kahit hindi niya alam at nakikita ang daan o dinadaanan, masaya siya kasi alam niya na hindi siya nag-iisa. Mga kapatid, para tayong bata sa kamay ng Diyos. Kahit ang buhay na ito mahirap at madilim at maraming nangyayari, basta't hawak kamay kayo ng Diyos. At magtitiwala ka sa Diyos, hindi mawawala ang saya. Imagine mo, hawak mo ang kamay ng iyong tagapagligtas. Ganyan ang Ebanghelyo, mga kapatid. Ang salvation, may joy in the journey dahil the Savior walks with us. Alam nyo ba na ang Savior natin ay naririto? Alam nyo ba na paglabas natin ng building na ito, kasama pa rin natin ang Savior natin? So sharing the gospel becomes compelling when people see that we have something the world can't offer, that is eternal life. Psalm 51 verse 12, gusto ko lang, matatapos na po ako. Gusto ko lang pong banggitin itong Psalm 51 verse 12. Sabi po rito ni King David, restore to me the joy of your salvation. Are we saved? May kaligtasan na ho ba tayo? May salvation na ho ba tayo?
Okay, sabi ni King David, restore to me the joy of your salvation. Sabi sa translation ng English Standard Version. Ang sabi naman sa ERV, give me the joy I felt when you saved me. Palagay nyo, alin ang mas maganda? Alin ang medyo mas naintindihan natin? Sabi sa isang, restore to me the joy of your salvation. Something is missing. Something is missing. Merong salvation, pero something is missing. Ano yon? Joy. Sabi ni King David, you know, the story of King David, when he was gone with Bathsheba, nagkasala siya ng adultery and killing. Para mapunta sa kanya si Bathsheba, anong ginawa niya? Pinapatay niya si Uriah, na asawa ni Bathsheba, pinadala doon sa pinakamainit na digmaan. At sinabi sa kanya, General, ilagay mo yan sa unahan, and then back up, go backward. Umatras kayo hanggang si Uriah ay nag-iisa at napatay ng mga kalaban. He was murdered. Ang utak, sino? Si King David. Ang utak ng ng killing, si King David. But he was not in the head. Okay? Nililiwanag ko lang. Wala siya sa pagpatay, pero siya ang utak. Siningil siya ng Diyos through Prophet Nathan. So, etc., etc. Kaya dumating yung verse na ito na sinabi, andon, he is still the man after God's own heart. Diba? Pag nagkakamali ba ang isang born again, pagiging ang anak ng Diyos, what happened? Binura na ba ng Diyos ang pagiging anak mo? Palagay nyo. Si King David, nakumit nyo ba ang kasalanan ni King David? Ganon katindi? Nakamatay ka na ba? Nakapatay ka na ba? Naging utak ka na ba ng pagpatay? Hindi pa. Pero still, David is the man after God's own heart, praying, restore unto me the joy, your joy of salvation. Kaya ang sabi po dito sa version ng ERV, easy to read version, give me the joy I felt when you saved me. Sabi po ng isang Israeli rabbi said, this is an expression of nobility and leadership. Expression ng isang pagiging maharlika. Mga kapatid, huwag nating pababain ang ating mga sarili. Tayo ang mga anak ng Diyos. Maharlika ka. It is an expression of nobility and leadership. Maybe the salvation is still there in you. But how about the joy? May rason tayo mga kapatid. Kung tayo magkamali, magkasala, napakalaga yan. Hindi na, napipigilan tayong maglingkod sa Diyos kapag tayo'y nagkamali sa buhay na ito. Pag may problema tayo sa buhay na ito, pag may sakit tayo, hindi na tayo mamove. Nawawala ang galak natin. Pero alam mong may kaligtasan ka. Pero yung joy, di ba? Yung joy. So let me close in our conclusion. The angelic message in Luke chapter 2 is timeless. Good news of great joy for all, to all people. Ang balitang ito ay para sa mga takot, naliligaw, at naghahanap ng tunay na kagalakan at kaligtasan. Tayo bilang church, mga kapatid, ay hindi lang tagatanggap ng balitang ito. Tayo rin ay tagapagdala nito. Kung ikaw po ay truly saved, born again, hindi ka lang tagatanggap ng kaligtasan. Dapat
tagapagdala ka niyan. At doon naman po sa mga hindi pa nakakasigurado, kung gusto nyo magkaroon ng connection kay Jesus, kung ibig nyong isilang yung Savior sa puso mo, ito yung magandang pagkakataon. Ang tao nahiwalay sa Diyos ng napakalayo. Imagine niyo itong mga Hudyo na ito, 400 years of silent, Malachi to Matthew, the first gospel in the New Testament. Ang tagal na walang revelasyon about sa kanilang Diyos. Ang kasalanan hindi tinakal sa Old Testament. Kaya yung sabi ng writer ng Bagong Tipan sa Book of John, ang tagal na binaliwala ng Diyos ang kasalanan, pero ito yung panahon na dapat ang tao nakikipagkasundo na sa Diyos. Ngayon, I challenge you, dalawa. Kung ikaw ay tunay na born again Christian, huwag kang manatiling taga-salulang. Dapat isipin mong tagapagdala ka nito. Pangalawa, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, totoong ugnayan sa anak ng Diyos at gusto mong isilang si Kristo sa iyong puso, this is my challenge for you. I-connect mo ang sarili mo sa Diyos. Hayaan mong isilang si Jesus sa puso mo. Tumayo po tayong lahat. At ibig kong pumikit ang bawat isa at sa mga nagnanais na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, sundin ang panalangin ito. You can raise your hand to the Lord as a sign of surrendering life to Jesus. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Itaas mo yung kamay mo. Kung dinidesire mo si Jesus ay isilang sa puso mo today o ibig mo magkaroon ng genuine experience sa Savior mo, sa Savior ng sanlibutan na ito, you can follow this prayer. Sabi mo, Panginoong Yesus, alam kong ako'y makasalanan. At ako'y nagpapasalamat sapagkat namatay ka doon sa krus para sa akin. Ipinapahayag ko ngayon ng aking bibig at nananalig ako mula sa aking puso na ikaw ang anak ng Diyos. Nananalig ako na ikaw ay Panginoon at binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay. Jesus, pakiusap, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ang aking puso upang maging dalisay sa pamamagitan ng iyong dugo. At sa oras na ito, pumasok ka sa aking buhay. Ikaw ang maging Panginoon ng aking buhay. At sa oras na ito, hinihiling ko ang iyong banal na Espiritu. At turuan mo rin akong lumakad na kasama mo at mabuhay sa buhay na ito na kasama ka. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, sa pagliligtas mo sa akin, sa pagpapatawad mo sa akin, at pagbibigay mo ng buhay na walang hanggan sa langit na kasama mo. Amen. Kung ang panalangin ito ay iyong sinundan at inangkin sa iyong sarili, mangyari ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ama, at sa umagang ito, dalangin ko po na bawat isa sa amin na minsan lang isinilang ang tagapagligtas, na isinilang doon sa bayan ni David at isinilang sa aming mga puso.
at tumanggap ng kaligtasan at dakilang kagalakan. Hindi lamang kami maging tagapagtanggap o tagatanggap, kundi kami ay maging tagadala ng mabuting balitang ito. Ama, maraming salamat po. At ipinoproklama ko, Panginoon, na patuloy niyong pagpalain ang bawat isa sa amin. Ang mga pangako ng iyong salita at pangako ng langit na nagmumula sa iyo, Ama. Ang pangako ng Banal na Espiritu, sumaaming lahat, O Diyos. Lalabas kami sa lugar nito, Panginoon, taglay ang panibagong lakas dahil sa sariwang kapahayagan ng isang dakilang pangako, Panginoon, ang dakilang kagalakan na walang anuman, sino man ang makatitibag nito sa aming mga buhay, sapagkat ito'y ipinangako niyo sa bawat isa na nagtiwala, tumanggap, at umaasa kay Kristo. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Muli, sa inyo ang aming mga papuri at pagsamba at walang hanggang pasasalamat. In the mighty name of Jesus, our Savior and King. Amen and Amen. And sa oras pong ito, pwede na po tayong makapagkaloob ng ating mga tithes and offering. Meron po tayong lagayan din po ng ating mga sobre doon po sa likod. Pwede din po dito sa harapan. Purihin po ang Panginoon. So I rejoice and be glad in it. Hey! And this is where I believe that you are more than enough for me. Hey! You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, we sing. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my. That's right, church, that's right. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. I've got the joy. Jesus, come what may, you are worthy of all. Okay. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong isang kapatiran ngayon na merong kaarawan. Amen. Kaya tawagin po natin siya sa harapan, si Sister Fiona. At atin po siyang ipanalangin sa Panginoon. Sister Fiona, kayo po ay aming ipapanalangin sa Panginoon. Okay, kayo po ay pumesto sa gitna at tumarap sa ating mga kapatiran. Okay, mga kapatid, tayo po ay lahat ay tumayo at extend po natin ang ating mga kamay sa ating kapatid. Ating pong pasalamatan ng Panginoon sapagkat ito po ay isang special na araw. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Sapagkat ito po, Panginoon, ay isang special na araw para kay Sister Fiona, Panginoon. Ipinapasalamat namin ang kanyang buhay, ang kanyang kaarawan. Salamat po sa bawat taon, Panginoon, na kanyang mga naranasan, sa mga aral, Panginoon, sa kanyang buhay. Pinapasalamatan namin, Panginoon, ang lahat ng kasayahan na nangyari sa kanyang buhay, Panginoon. Maging ang mga pagsubok, Panginoon,
na nagpatatag sa Kanya. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na yan, Panginoon, ay nananatili po siyang nakatayo, Panginoon, at nananampalataya sa inyo. At punong-puno, Panginoon, ng pag-asa, sapagat alam po niya, Panginoon, na ikaw ay laging nandyan at hindi mo siya iniiwan, Panginoon. Hinihilingin po namin, Panginoon, na patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon, at ingatan. Saan man siya magpunta, anumang mga gawain, Panginoon, na nakakalugod sa iyo, Panginoon, tulungan mo po siya, Panginoon. At bigyan mo po siya, Panginoon, ng mga desisyon, Panginoon, sa kanyang buhay na naaayon, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. At manatili po siya, Panginoon, sa pananampalataya niya sa iyo hanggang sa huli na kanyang battle dito sa lupa, Panginoon. Naway maranasan niya palagi, Panginoon, ang tunay na kagalakan at pagmamahal ng kanyang pamilya, ang kapayapaan, Panginoon, at lagi, Panginoon, na ikaw ang manguna sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, at siya'y narito sa aming iglesia, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin. At ayaw mo, Panginoon, na gawin mo siyang isang instrumento ng pagpapala mo rin sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay niya. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. In the name of Jesus. Amen. Praise God. Tayo po ay mawit ng happy birthday. Yoo-hoo! Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Naway sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. At ngayon, sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Purin po ang Panginoon. Minsan pa po tayo umawit bago po tayo mag-take ng ating lunch. Amen! Hallelujah! Sige po, minsan pa tayo sama-sama magpuri sa Panginoon. Hallelujah!